Minsan po pati naasa na din po sa akin mama ng pang ano sa bahay. Sinusumbong sa akin ni Mark ngayon na si Nanay Glyza ay may problema talaga dito. Pumasok daw ako bukas po. Sabi ko, talaga mapasok pa mama. Mga gamit ko na pinag-ipunan ko, pinaghirapan ko, tapos na isasanda, na ibibinta ko. Na isasangla, na ibibenta dahil lang sa kanila. Saan mo ba sinangla yung bisikleta mo? Diyan po sa matanda. Pwede natin lakarin? Nandyan na po. Tara, pupunta natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa school nila Mark para po kamustahin kasi marami estudyante na tinanong ko kung nakikita nila pumapasok si Mark. So hindi daw nila nakikita, hindi daw nila napapansin. Kaya ngayong araw kakausapin natin advisor pero bawal siguro yung video kaya mamaya na lang po yung continue nito. Papasok muna tayo sa loob. Tara! At makalipas nga ang ilang minuto. Yun, galing na tayo sa loob mga kalingap at ayun nga si Mark daw ay 2 days nang hindi pumapasok. Tinanong ko yung advisor niya, okay naman daw siya sa subject, matalino naman daw yung bata. Kaso nga lang absent ng 2 araw, walang pasabi. So, ayun, hindi ko lang akalain na nagkaka-absent si Mark ng ganito. So, kakausapin natin si Mark, tara po, hanapin natin. At nagbiyahe na nga kaagad kami ni Commander upang mahanap natin si Mark at malaman natin kung ano ang mga rason kung bakit hindi siya pumapasok. Dadaan tayo dito sa pinagtatrabahuhan ni Mark dati, dito sa junk shop na sinigano niya, tatanungin natin. Ay kuya, magandang araw. Ay, magandang araw. Tatanong ko sana si Mark na Ito! nagpunta ba dito? Dito sa Nandito siya ngayon? Oo. Gusto ko sana tanongin kasi galing ako sa school, dito siya pumasok 2 araw na. Araw na. Oo, nakikita ko yung sabi ko. Bakit ba napupunta lang din ang bukon? Kaya nga, Ay, dito ang trabaho. Ito kayo mga taga doon ha, parito pa nga. okay po. Nasaan po siya ngayon? Na ito, nagpapabariya ng kanya. Okay, sige po at kausapin ko sana. Para ano po, di ko nagpunta ako sa school 2 araw daw nang hindi na pumapasok. Oo, no. Tsaka yung ama, tsaka si, ito pag Yung nanay. Nanay. Sabi ko, papuntahin mo na lang dito kasi lahat may karaka. Yung taga doon, paparito. Tama po. Oh, ay bakit magkakaroon ng pera doon? Siya nga po. Ay ako naman, pagka may pera, na may karaka, may pera kahit pa paano, magagawa ako ng paraan. Opo. Sinasabihin ko. Sabi ko, saan mo gusto doon? Hindi yung ganyan-ganyan. Po. Sige po at kakausapin ko lang din si Ayan na. Mark. Galing ako sa school mo. Sige, bigyan mo muna yan dun. So, andito na si Mark. Kakusapin natin mga kalinga para malaman natin yung reason niya kung bakit ganyan. Kasi kawawa naman po yung tumutulong sa atin para sa pag-aaral niya po. Ganito. Halika Mark. Bakit di ka pumapasok daw 2 araw na? Kahapon at ngayon, di ka daw pumasok. Nagpunta kami sa school mo. Minsan hindi nagpapadala si papa ay. Ha? Madalas natin po minsan hindi nagpapadala si papa. Minsan wala po ako. Minsan po pati naasa na din po sa akin mama ng pang ano sa bahay. Yan ang problema mga kalingap. Talagang ito yung problema. Ang nakikita ko may problema dito, si Nanay Glyza po. Kasi ilang beses po na pumupunta ako sa kanila. Nakikita ko Pasensya na rin po kaya Mark. Gusto ko nga talagang pumasok kayo. Si mama na po. Kasi may problema si Nanay Glyza dito mga kalingap. Kasi nga po, yung allowance ni Mark, ginagalaw ni Nanay Glyza. Kaya itong bata, na dapat hanggang ngayon may baon itong bata, dahil binigyan natin siya ng allowance pang 1 buwan. Si Nanay Glyza po yung gumagamit. Kaya nga po, nakikita ko si Nanay Glyza, pabalik-balik ako sa inyo Mark. Nakikita ko siya nakaupo lang hanggang dumaan ako ng umaga, dumaan akong hapon, nakaupo lang siya. So, ang sa akin lang naman Mark, sana naman, si mama mo, kumilos din. Kagaya ni papa mo, si papa mo naman kumikilos, hindi naman din pinupulot ni papa mo din pera. Minsan siguro mahina yung kalakal din, kaya hindi makapagpadala, no? Siguro si papa mo, naunawaan mo. Pero ito nga, sinusumbong mo na sa akin ngayon. Sinusumbong sa akin ni Mark ngayon na si Nanay Glyza ay may problema talaga dito. So ngayon Mark, ayoko kasi umabsent ka kasi gusto namin, alam mo naman, pagtapos na ng pag-aaral, di ba? Napaya na nga rin po. Ha? Napaya na rin po ako doon sa sponsor ko. Nahihiya ka na? Na madalas na din po minsan hindi napadalas po pag si papa. Yun na po yung naasahan na din namin ay. Okay. Ngayon, na-discarte lang po ko ng sabon ay kahit wala akong baon, papasok po ko. Ang dami kong labahan po na damit ay. Kung pasok?
Ang problema kasi dito mga kalingap sa nakikita ko, si Nanay Glyza, inaasa po niya yung kakainin nila kay Mark. Si Mark po yung pinagtatrabaho niya. Imbis na yung bata na pumapasok, imbis na po siya sana yung kumikilos kahit papaano, kasi nga tayo ang focus po talaga natin ngayon kay Mark, yung makapasok siya, bigyan ng allowance, lahat ng bayarin. Ngayon galing po kami ng school, may biniharan kami, kumuha ako ng uniform ni Mark para sa PE, nandyan na, dumating na. So nakakalungkot lang na ganyan yung nangyayari sa iyo. May test po pati kami, di ako nakatin. Sabi ko, sabi naman yung mga parang papasukin mo naman ako, baka naman. Pumasok daw ako bukas po. Sabi ko, talagang mapasok pa, mama, kung malaba ako mamaya. Tapos bukas, pag nagtuyo na yung damit ko, pasok na po ako. Ikaw pa ba naglalaba? Yung mga uniform mo? Oo, minsan si mama po, pero madalas Mas na din. madalas ikaw. Mm. Grabe naman, talagang si Nanay Glyza po yung may ano dito, may problema dito mga kalingap. Ngayong araw Mark ay gusto ko uuwi ka ngayon. May trabaho ka pa ba dito? Nakapatimbang nga po para magkapera kami. Okay, ngayong araw bibigyan kita ng allowance mo. Pero gusto ko uuwi ka sa bahay ninyo. Oh, pwede ko. Doon mo na lang sa school sa Apple. So ito mga kalingap, kinat ko yung camera. May sinabi sa akin si Mark na may hiling siya na baka daw po pwede na sa school na lang natin ibigay sa teacher niya yung allowance niya para hindi iPhone nga rin. Sana akong pantubos ng bike niya. No? Tutubusin ko na po yung bike ko dyan para may service ako. Hindi yung dubli pamasahe pa po. Hindi ba yung bike mo ginamit ni Tatay Budoy? Hindi po, matutubusin ko yung malaki. Ay, yung malaking bike. Magkano ba yun na yan? 500 po. Yun? Bakit sino nagsangla nun? Ako po at nangailangan po sila papa ng pamasahe. Grabe naman yun. Ang hirap naman na yung bata nagsasakripisyo po para sa dalawang ito. Sige, ganito na lang Mark, ang gagawin natin. Total, may estudyante kami ni Commander na magkalapit lang kayo ni school, nagkikita naman kayo. Araw-araw ibibigay ko sa kanyang allowance mo. Ha, okay ba sa'yo? Sige po. Okay, kasi para hindi na maabala yung teacher mo na pag-iiwanan sana natin. Ha? Pero ngayon, pupunta ako sa inyo, kakausapin ko din si Nanay Glyza tungkol dito, ha? Huwag ka matakot na mag-voice out kasi kung alam mo naman tama ka at mali na rin yung nagagawa. Hindi porke sila yung magulang ay laging tama. Hindi porke bata tayo ay sila yung laging tama, tayo yung mali, no? Na wala tayong karapatan mag-voice out. I-voice out natin kung nakikita natin, mama, mali naman na po yung ganito. Huwag ka matakot, ha? Basta nandito lang kami na alalay, kakausap sa mama mo. Ano na nga rin po ako yung mga gamit ko na pinag-ipunan ko, pinaghirapan ko, tapos na isasanda, na ibibinta ko. Na isasangla, na ibibinta dahil lang sa kanila. Hirap nito mga kalingap. Kasi tayo naman, ginawa naman namin yung best namin Mark. Binigyan namin sila mama at papa mo ng pampuhunan. Pero sila din naman yung ikaw, nagsasabi ka sa akin na si papa kasi ganito magastos, di ba? Sabi mo sa akin. Kaya ako po, alam ko na talaga yung kung bakit nawala yung puhunan na binigay namin. Kasi nga, si Mark na rin mismo ang nagsasabi sa amin na si papa kasi minsan talaga magastos. So, Kaya narinig po ako minsan magre-request sa inyo na yung kung ano itutubusin. Mas gusto ko po yung ako na lang din po para makatulong din naman po pag ako kahit papano. Kahit ako na lang po magtubos ng bike ko kasi naisipan ko rin po na kung mamamasahe pa ako, dubli ano pa yun, tapos may ambagan pa kami. Ganito na lang Mark, saan mo ba sinangla yung bisikleta mo? Diyan pa sa matanda. Pwede natin lakarin? Nandyan na po. Tara, pupunta natin ngayon at tutubusin natin. So mga kalingap, tutubusin natin ngayon yung bisikleta ni Mark para hindi ganito. Kanino ba nasangla? Kay kuya? Kuya, magkano ba nasangla sa ni Mark yung bisikleta niya? Ali. Kumain na sana. Ay, babawi mo. Oo. Ay, 500. 500. Nasaan po yung? Nayan. Nandyan. Inaayos ko pa. May sira pa ba yun? Maayos na ngayon. Maayos na. Pinatang ko na ng bearing. Kaso lang, okay lang kay tatay, tatanungin mo sa kanya. Walang problema. Ay, Kapo, kailangan kasi mo, nahihiya na daw po kasi siya na pumamasahe pa. Oo. Gusto daw po sana niya yung Ay, siya nga. magbisikleta na lang. At napilitan daw po yung batang ibintat. Oo. Yung mama daw po niya, yung bata po nagsasakripisyo ay. Ay, siya nga. Sige po tay, maraming salamat kay Walang tatay. problema. Napakabait ni tatay. Ngayon babayaran natin. Tay, ito po. Naandun yung may tututurin mo na. Tay, salamat po ha. Oo, Napakabait ni tatay. Shoutout kay tatay. Salamat More blessings. Wala ka naman Mark, kunin mo. Para nang sa ganun magamit mo. Ngayon mga kalingap, tingnan natin yung bisikleta. Tara.
Nakakaawa po kasi si Mark na siya yung nagsasakripisyo para sa magulang, na dapat sila ay kumikilos din. Dati ngayon yung hinangaan sa kanila ng tao, kaya sila pinapanood dahil sa sakripisyo nila na napakasipag. Pero nag-iiba po kasi. So ito, may magagamit na si Mike na bisikleta niya. Kasi yung binili natin sa kanya, pinahiram naman niya kay Tatay Budoy kasi nasira yung kay Tatay Budoy. So good news, may magagamit na rin si Mark. So pasalamat ka Mark kay Tatay ha, kasi pumayag siya na makuha mo ulit ha. Okay. Salamat tatay. Okay. Ngayon Mark, may magagamit ka na ha. Sana ako yung sa alawan ko kahit magkano lang po ibigay nila. Basta't yung sinabi ko sa'yo Pero na... sasabihin ko na lang po yung ambagan namin, pwede po. Oo, basta may bayarin ka, may ambagan ka sa school, sasabihin mo sa akin, ha? Nandiyan lang naman kami, na pumupunta ka naman sa amin, sa pwesto namin. Nagsabi ka lang, ha? Tapos may tatanong lang sa'yo, ito ba matagal nang ginagawa sa'yo ni mama mo? Yung ganitong ikaw yung nagsasakripisyo? Hindi naman po, ngayon na po nangyari to eh. Sa totoo lang po, ngayon ang punto nangyari eh. Ngayon lang ito? Opo. Nitong mga ano, Nung umalis po si Papa, tataka na rin po. Parang ngayon na umuwi ni Papa, yung kinikita niya dumalaki, napapunta na lang po yata doon sa mga pamangkin. Minsan nga, naiyak na lang din po si Mama. Kaya ang ginagawa ko, kahit tayo masakit sa loob ko na umabsent at nahiya na din po ko sa inyo, pinapipilitan lang din po ko sa totoo lang. At kaysa, ang isip ko nga po, makasayang yung scholar ko, pero nakagawa ko pa rin umabsent, gawa din sa kanila po eh. Okay. So ngayon mga kalingap, hindi rin siguro natin, siguro may problema na rin kay Tatay Budoy dito kasi nga sabi ni Mark, malaki yung kinikita ni Tatay Budoy. Kaso nga lang hindi na siya nagpapadala ngayon madalas, di kagaya dati na siguro napupunta ay sa mga pamangkin. So siguro hindi natin alam, pwede din kasi Tatay Budoy mapagbigay din kasi. Pwedeng masabihan lang to ng kapatid, magbibigay at magbibigay talaga ito. Lalo na doon siya tumutuloy sa side niya ngayon. So, siguro nagkakaproblema din kay Tatay Budoy dito. Si Nanay Glyza naman ay yun nga lang, ang mali lang ni Nanay Glyza, hindi po siya yung kumikilos at yung bata yung pinapakilos niya para magkapera po. Titiis na nga lang tinawi, kahit sira yung tindas ko po ay. Ay ganun? Ipakop na nga lang po. Okay, sige, sa isang araw, Mark, pupuntahan kita at kung ano yung kulang sa'yo, kagaya niya, wala kang ganyan. Ha? Bibilang kita, ha? Apo. Basta ayusin mo yung pag-aaral mo, ha? Okay, yung pinag-usapan natin, yung baon mo, yung baon ni Mark, ipapadala na lang po natin sa anak ni Commander since isang school sila at nakikita din naman. Tayo na po yung bahala mag-budget ngayon para kay Mark, para maiwasan yung ganitong pag-absent po kasi nakakawa tong bata. Mas iwasan. Pwedeng kung si Nanay Glyza ay hindi pa nakapagluto ng almusal, pwede kang si school mag-almusal. Agahan mo ng pasok. Kasi si anak ni Commander maaga naman yung pumapasok. So pwede mo nang maibigay niya agad sa'yo, kumain ka na sa school. Ha? Para may laman ng tiyan mo. Minsan napasok nga po, walang laman na dyan. Yan yung problema mga kalingap. Hindi po Bilib nga rin sa akin teacher ko, walang matindi ka Mark. Wala kang almusal pero kaya mo tiisin lahat ng bagay na naranasan mo. Konting diferensya lang naman po yan, ma. Kasi kinausap ko yung advisor mo, sabi niya magaling ka naman doon sa school. Totoo yun kasi advisor yung nakausap ko. Sabi niya magaling naman po sa akin si Mark. Yun nga lang, kahapon nagka-absent siya. Kahapon lang po yun, sabi niya kahapon. Tapos ngayon po, sabi ko anong reason, wala po siyang pinadalang kahit anong excuse letter. So, mabait naman yung teacher mo. Tsaka alam, magaling ka naman sa school, mabait ka naman doon. Kaya naiintindihan ka niya. No? Di ko na lang din pinapalata ka lang mama yan. Totoo niya na minsan yung ganito ko na lang po biglang ganun yung nalubog yung ganito ko dito. Yung mo, gusto mo ba pa-check up natin yan? Baka pwede na. Ha? Sige po. Sige mga kaling, kasi marami din tayo nabasa Kaya sa pag yung viewers. gano'n ako minsan makapatigil ako gano'n ako. Okay. So mga kalingap, salamat din sa mga ito din natin to, mission natin to kay Mark din na pa-check up natin yung paa niya, yung tuhod niya kasi minsan daw sumasakit, tapos yung joint niya siguro naglilisya. So kailangan ito mapa-check up din. Sa pag wala si Mark pasok, kasi may pasok si Mark, hindi po natin pwedeng excuse, marami na siyang nalaktawan. Hindi na natin pwedeng excuse yun ngayon. Kung okay, kaya mo naman. Saan pa naman po? Okay, kaya mo naman pumasok.
Okay. So yun, pag may ano ka Mark, yung wala kayong pasok o kaya ay kung open ang ng Saturday, magtatanong ta mag-inquire kami. Kung open ng Saturday, di dadaling ka namin Saturday, ano, Ito po para yung, ma-check. ito yata yung gawa po nung, kaya pala yata ito na gano'n, yung gawa nung pinirsa ko yung katawan ko pagbuhat ng, Pagbuhat, ay nakwento mo sa amin dati. pagbuhat ko Okay. ng 6. O may nakwento siya sa amin dati na may binuhat daw siyang mabigat na bagay. Sa trabaho yun, di ba? Habang nagtatrabaho. Semento. Nakabuhat na nga po ako ng 65 kilos. Kaso di kaya ng katawan ko. Iniisip ko nga lang. Pero nabal. Parang ito yata yung tatawag na balda po. Yamot, mapapating na natin, malaman natin kung anong problema, no? Ngayon, hanggang anong oras ka dito? Mawin na rin po ako, mami. Mamaya-maya, uwi ka na din. Patimbang na po ako. Okay, sige. Ngayon, pupunta lang kami kay Nanay Glaze at kakusapin namin, ano? Sige po. Okay, sige. Pwede na po ako mag-ano. Oo, sige, balikan. Sige po. Tara mga kalim, samahan nyo kami kay Nanay Glaze.